Magandang gabi po sa lahat nating mga kabayang nanonood sa ating programang Baligtaran dito po sa telebisyon. Kung inyo pong natatandaan, ang palatuntunang Baligtaran ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo. Dahil po sa pagpupunyagi ng ating mga kababayan, tayo po ay pumalaot sa telebisyon. Kaya naman mga kaibigan, ang Baligtaran ay sinadya mismo ang Kongreso para alamin natin ang mga ginagawa at mga gagawin ng ating po namang One ang Pamilya Party List sa pamamagitan ni Congresswoman Rina Concepcion Obilio. Congresswoman, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Kuya Rene. Meron po akong mga katanungan na kung saan ito po ay hanggang sa mga panahon ito ay bumabalakid sa ating mga kababayan at gusto po nilang marinig kung ano ang inyong mga kasagutan. Nagagamit po ba ng tama ang pondo ng One ang Pamilya Party List? Ang paggamit po ng pondo ay talagang pinapangalagaan po ng ating partido. So, ang sinasabi po natin ay palaging judicious spending. Ang ating pong hard and soft projects, meron po tayong talagang allocation dyan. Sa soft po, ito yung mga medical assistance, yung mga financial assistance na binibigyan natin. And then, yung sa hard naman is basically infrastructure projects. So, sa party po ng soft PDAF, nakakoncentrate po yung One ang Pamilya Party sa scholarship program. Ng education kasi ay napaka-importante. Ang paggamit po ng pondo ng One ang Pamilya Party ay alinsunod din ito sa kultura ng present administration na tamang paggugol tungo sa tuwid na daan. Pangalawa po nating katanungan kay Congresswoman. Alam naman natin na nagiging problema ang pagiging minorya ng One ang Pamilya sa Kongreso. Papaano po natin ikangay maipapalaganap ito sa taong bayan? Actually, ang pagiging minorya naman dito sa Kongreso ay hindi naman gaano naging problema. Alam naman po natin, nung year 2010, medyo mabagal po ang pag-usad ng pera patungo sa mga projects natin. Understandable naman po yun kasi since bago po yung administration, may mga bagong patakaran, may mga bagong proseso, so medyo natagalan yon. At hindi naman po ganun ka-problema kasi naibibigay naman po yung pondo. Kaya lang kung minsan, hindi na po natin maiwasan na may mga delay. Nagagawa naman po ng paraan ng administration para mapabilis ang pag-release ng pera at maipatupad yung mga programa na kalinyada po ng mga partido. Paano po ba nasasagot ng isang One ang Pamilya ang mga akusasyon ng iilan tungkol dun sa mga delay ng implementasyon ng ikangay na ilang proyekto ng partido? Kung meron man delay, ginagawa na lang po namin ng paraan na magkakontak kami ng mga gawain na para naman medyo ma-strengthen yung aming mga organization. So in lieu of the funds that we are expecting, we conduct on our own some activities that would prepare our organization just in time when the funds will be released. So kumbaga, once na mai-release yung pondo, prepared na yung organizations. Sa panahon ito, Congresswoman, ikangay naghihirap ang taong bayan at nawawala na ng ikangay pag-asa sa gobyerno. Ano po kaya ang maganda ng isang tulad ninyong party list representative na magagawa para sa ating mga kababayan? Ang One ang Pamilya Party, along with our member party list na nationwide po, pwede po kami mag-operate. So, ang sinasabi po namin, dahil kukunti lang naman po yung pondo namin, ay hindi po sapat para ikutan ang buong Pilipinas. So, what we do is to prioritize our programs and projects. We go to the areas na talagang yung mga nangangailangan. Ang pwede pa lang namin magawa, no, ay just to implement our programs properly. Palagay ko, ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan. And to spend the money wisely at kung dapat mai-allocate yung pera na yun sa mga nangangailangan. Sapagkat ito po ay pera ng bayan at ito ay para sa mga kababayan natin na hindi pa naabutan ng mga serbisyo. Sa mga pagkakataong ito, Congresswoman, meron po akong ilang katanungan sa inyo. Dahil kung atin pong aalamin, mga kaibigan, ang palatuntunang Baligtaran, kami po ay sumadya dito po sa La Trinidad, Benguet. At nakita po natin, mga kababayan, kung ano po ang mga impormasyon na nakuha natin sa ating mga kababayan. Nagtataka ako, Congresswoman, sapagkat kung atin pong aalamin, wala pa pong mga tinatawag ng mga kongresista o kaya congresswoman na nakapasok at nakausap nitong mga kababayan natin doon sa Benguet, La Trinidad. Nagtataka po tayo bakit pag sinabi mong One ang Pamilya, parang okay, very good. Paano niyo po nagawa yon? Ito po, may mga coordinator po kami dun sa area, tapos sila po yung talagang umiikot dun sa mga lugar. At
nagkataon po na itong ating mga handlers, ay yung ating mga coordinators ay pumunta doon sa mga barangay captains, doon sa mga barangay na pinuntahan natin. At naghahanap sila ng mga partners o yung kanilang makakaalyado sa pag-implementa ng kanilang mga programa. And nag-meet po yung aming mga demands, nag-meet din po yung kanilang pangangailangan. So, partner na kami ngayon sa pag-implementa ng kanilang advocacies at yung advocacies din ng barangay. Mga kaibigan, alam nyo, napakalaking bagay yung pakikipagkapanayam natin sa kongresista ng bayang ito. Ating alamin sa ating mga nakuhang impormasyon, yung mga ikangay, mga sinasabi ng ilan sa ating mga kababayang igorot, diyan po naman sa Benguet. At itong ganitong klase ng programa ang nagbibigay ng parang nag-i-empower sa ating mga small entrepreneurs. Commemorate the partnerships that have been forged by the Wanang Pamilya Party dito po sa Barangay Tawang, and of course the Karatig Barangay dito sa Benguet. So as long as we are in Congress, you are assured that we are supporting your advocacies in the same manner that you support the advocacy of Wanang Pamilya Party. Gusto namin magpasalamat sa unang Pamilya Party List sa pangunguna ni Congressman Rina Concepcion Novillo. Tulong itong project ninyo sa amin dahil sa ito nga ang main entrance ng papunta doon sa farm ng Bisyo. Ano po ba ang ikangay ibibigay ng kahilingan sa ating mga mambabatas sa ngayon? Sana po hindi lang po dito sa aming barangay na sa mga bata at mga youth sa tiyak po at sa mga sana po tulungan niyo dito sila. Nagpapasalamat po ako dahil marami po sa pag-aaral. Kailangan nila, puhunan nila yung mga livelihood, yung mga walang medical. Sana magbigay sila ng mga abuno namin sa mga tinatanim namin na vegetables. Meron naman palang pondo. Kasi hindi ko lang alam po kung pondo yun na pwede nilang itulong sa aming mga teachers. Siguro naman ay pwedeng diretso na sa aming mga teachers upang maramdaman naman namin ang pwedeng maitulong at maibigay nito sa amin. Dapat sana kung maaari 1:1, isang group sa isang bata. Para hindi naman siksikan na nga sa loob ng classroom. Tapos ganun pa. We would like to have those books, those workbooks, and even our salaries to increase if ever there's an available fund from the party list that is involved in us.
Napanood niyo po mga kaibigan yung aming pong mga nakuhang impormasyon doon po naman sa Benguet at napanood din po natin kung ano ang kanilang mga suwestyon, ano ang kanilang mga masasabi dito po sa ating mga kongresista o kaya mga congressman na kung saan mga kaibigan ay tumutulong sa ating mga kababayan. Napakalaking bagay nito paring Ray. Kasi sa mga pagkakataong ito ay nakukuha natin ang mga positibo at mga negatibong pananaw ng ating mga kababayan. Kaya nga yung tanong na nasasayang ba ang pondo ng bayan sa mga marginalized sector ng lipunan, yun ang importanteng dapat talaga na mabigyan ng pansin sapagkat sa ngayon mga kaibigan, marami pong mga pananaw ang ating mga kababayan na karamihan ho sa pondo ng mga marginalized sector nasasayang ho, napupunta sa kawalan. Hindi ho natin maalis na nag-iisip po sila na baka nagiging subject to sa korupsyon. Dito ho pinapakita namin na meron pong marginalized sector na talagang gumagampan sa kanyang tungkulin na nagpapakita po ng mga programa na pinakikinabangan ng mamamayang Pilipino. At nakita rin po natin mga kaibigan, sa kabila po na naghihirap ang ating mga kababayan, si Congresswoman po mga kaibigan ay nagbigay ng mga mga pananalita hinggil po sa kalagayan ng ating mga kababayan, partikular na yung mga kababayan po nating naghihirap. Napakalaking bagay nito paring Ray, sa loob ng ating programa, nasagot ng isang One ang Pamilya Party List ang mga katanungan ng ilan sa ating mga kababayan. Kaya dapat magkaroon ng inspirasyon yung mga ilang marginalized sector na kailangan gamitin nila yung pondo ng bayan sa kapakinabangan ng mga kababayan nating mga mahihirap. Dahil kung wala hong gagamiting pondo, malinaw mga kaibigan, dapat maging transparent sila dyan. At ipakita rin ng ating pamahalaan na sila'y sumusuporta sa mga marginalized sector ng ating lipunan. At hindi lamang po yan mga kaibigan, ang palatuntunang baligtaran sa radyo ay araw-araw nyo pa rin mapapakinggan. At dito naman sa telebisyon, tuwing araw na ito mga kaibigan, tayo po ay papalaot sa ilang pa sa mga gagawin nating pagtatalakay dito po sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan nating nakasubaybay, hindi lamang sa radyo, maging sa telebisyon. At sa dami ng ating napag-usapan, halos hindi na po natin napansin ang oras. Ngunit wag po kayong mag-alala dahil magkikita ho tayo muli next week para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako po ang inyong lingkod, Ray Habiliana. At ako naman po ang inyong lingkod, Rene Brito. Magbabalik po kami sa susunod na linggo para sa mga nagbabagang talakayan sa palatuntunang Baligtaran! Magandang gabi po sa lahat nating mga kabayang nanonood sa ating programang Baligtaran dito po sa telebisyon. Kung inyo pong natatandaan, ang palatuntunang Baligtaran ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo. Dahil po sa pagpupunyagi ng ating mga kababayan, tayo po ay pumalaot sa telebisyon. Kaya naman mga kaibigan, ang Baligtaran ay sinadya mismo ang Kongreso para alamin natin ang mga ginagawa at mga gagawin ng ating po namang One ang Pamilya Party List sa pamamagitan ni Congresswoman Rina Concepcion Obilio. Congresswoman, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Kuya Rene. Meron po akong mga katanungan na kung saan ito po ay hanggang sa mga panahon ito ay bumabalakid sa ating mga kababayan at gusto po nilang marinig kung ano ang inyong mga kasagutan. Nagagamit po ba ng tama ang pondo ng One ang Pamilya Party List? Ang paggamit po ng pondo ay talagang pinapangalagaan po ng ating partido. So, ang sinasabi po natin ay palaging judicious spending. Ang ating pong hard and soft projects, meron po tayong talagang allocation dyan. Sa soft po, ito yung mga medical assistance, yung mga financial assistance na binibigyan natin. And then, yung sa hard naman is basically infrastructure projects. So, sa parte po ng soft PDAF, nakakoncentrate po yung One ang Pamilya Party sa scholarship program. Ng education kasi ay napaka-importante. Ang paggamit po ng pondo ng One ang Pamilya Party ay alinsunod din ito sa kultura ng present administration na tamang paggugol tungo sa tuwid na daan. Pangalawa po nating katanungan kay Congresswoman. Alam naman natin na nagiging problema
ang pagiging minorya ng one ang pamilya sa Kongreso. Papaano po natin ikangay maipapalaganap ito sa taong bayan? Actually, ang pagiging minorya naman dito sa Kongreso ay hindi naman gaano naging problema. Alam naman po natin, nung year 2010, medyo mabagal po ang pag-usad ng pera patungo sa mga projects natin. Understandable naman po yun kasi since bago po yung administration, may mga bagong patakaran, may mga bagong proseso, so medyo natagalan yon. At hindi naman po ganun ka-problema kasi naibibigay naman po yung pondo. Kaya lang kung minsan, hindi na po natin maiiwasan na may mga delay. Nagagawa naman po ng paraan ng administration para mapabilis ang pag-release ng pera at maipatupad yung mga programa na kalinyada po ng mga partido. Paano po ba nasasagot ng isang one ang pamilya ang mga akusasyon ng iilan tungkol dun sa mga delay ng implementasyon ng ikangay na ilang proyekto ng partido? Kung meron man delay, ginagawa na lang po namin ng paraan na magkakontak kami ng mga gawain na para naman medyo ma-strengthen yung aming mga organization. So in lieu of the funds that we are expecting, we conduct on our own some activities that would prepare our organization just in time when the funds will be released. So kumbaga, once na mai-release yung pondo, prepared na yung organization. Sa panahong ito, Congresswoman, ikangay naghihirap ang taong bayan at nawawala na ng ikangay pag-asa sa gobyerno. Ano po kaya ang maganda ng isang tulad ninyong party list representative na magagawa para sa ating mga kababayan? Ang One ang Pamilya Party, along with our member party list na nationwide po, pwede po kami mag-operate. So, ang sinasabi po namin, dahil kukonti lang naman po yung pondo namin, ay hindi po sapat para ikutan ang buong Pilipinas. So, what we do is to prioritize our programs and projects. We go to the areas na talagang yung mga nangangailangan. Ang pwede pa lang namin magawa, no, ay just to implement our programs properly. Palagi ko, ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan. And to spend the money wisely at kung dapat mai-allocate yung pera na yun sa mga nangangailangan. Sapagkat ito po ay pera ng bayan at ito ay para sa mga kababayan natin na hindi pa naabutan ng mga serbisyo. Sa mga pagkakataong ito, Congresswoman, meron po akong ilang katanungan sa inyo. Dahil kung atin pong aalamin, mga kaibigan, ang palatuntunang baligtaran, kami po ay sumadya dito po sa La Trinidad, Benguet. At nakita po natin, mga kababayan, kung ano po ang mga impormasyon na nakuha natin sa ating mga kababayan. Nagtataka ako, Congresswoman, sapagkat kung atin pong aalamin, wala pa pong mga tinatawag ng mga kongresista o kaya congresswoman na nakapasok at nakausap nitong mga kababayan natin doon sa Benguet, La Trinidad. Nagtataka po tayo bakit pag sinabi mong one ang pamilya, parang okay, very good. Paano niyo po nagawa yon? Ito po, may mga coordinator po kami dun sa area, tapos sila po yung talaga umiikot dun sa mga lugar. At nagkataon po na itong ating mga handlers, ay yung ating mga coordinators ay pumunta dun sa mga barangay captains, dun sa mga barangay na pinuntahan natin. At naghahanap sila ng mga partners o yung kanilang makakaalyado sa pag-implementa ng kanilang mga programa. And nag-meet po yung aming mga demands, nag-meet din po yung kanilang pangangailangan. So, partner na kami ngayon sa pag-implementa ng kanilang advocacies at yung advocacies din ng barangay. Mga kaibigan, alam nyo, napakalaking bagay yung pakikipagkapanayam natin sa kongresista ng bayang ito. Ating alamin sa ating mga nakuhang impormasyon, yung mga mga sinasabi ng ilan sa ating mga kababayang igorot, diyan po naman sa Benguet. At itong ganitong klase ng programa ang nagbibigay ng parang nag-i-empower sa ating mga small entrepreneurs. Commemorate the partnerships that have been forged by the One ang Pamilya Party dito po sa Barangay Tawang and of course the Karatig Barangay dito sa Benguet. So as long as we are in Congress, you are assured that we are supporting your advocacies in the same manner that you support the advocacy of One ang Pamilya Party. Gusto namin magpasalamat sa Una ang Pamilya Party List sa pangunguna ni Congressman Rina Concepcion Abilio. Ang tulong itong
project ninyo sa amin dahil sa ito nga ang main entrance ng papunta doon sa farm ng DCO. Para sa kanila po, napakasalamat po para sa kanilang tulong na ibigay. Alam ko sa akin po sa mga Ano po ba ang ikangay na ibibigay yung kahilingan sa ating mga mambabatas sa ngayon? Sana po hindi lang po dito sa aming barangay na sa mga bata at mga youth sa tulad ko at sa mga estudyante ng mga tao. Sana po tulungan niyo din po sila. Nagpapasalamat po ako dahil marami po sa amin sa pag-aaral at Kailangan nila yung puhunan nila yung mga livelihood, yung mga walang medical. Sana magbigay sila ng mga abono namin sa mga tinatanim namin na extra books. Meron naman palang pondo, kasi hindi ko lang alam po kung pondo yon na pwede nila itulong sa aming mga teachers. Siguro naman ay pwedeng diretso na sa aming mga teachers upang maramdaman naman namin ang pwedeng maitulong at maibigay ito sa amin. Dapat sana kung maaari 1:1, 10 sa isang bata. Para hindi naman siksikan na nga sa loob ng classroom. Tapos ganun pa. We would like to have those books, those workbooks, and even our salaries to increase if ever there is an available fund from the party list that is involved in us. Napanood niyo po mga kaibigan yung amin pong mga nakuhang impormasyon doon po naman sa Benguet at napanood din po natin kung ano ang kanilang mga suwestyon, ano ang kanilang mga masasabi dito po sa ating mga kongresista o kaya mga congressman na kung saan mga kaibigan ay tumutulong sa ating mga kababayan. Napakalaking bagay nito paring Ray. Kasi sa mga pagkakataong ito ay nakukuha natin ang mga positibo at mga negatibong pananaw ng ating mga kababayan. Kaya nga yung tanong na nasasayang ba ang pondo ng bayan sa mga marginalized sector ng lipunan, yun ang importanteng dapat talaga na mabigyan ng pansin sapagkat sa ngayon mga kaibigan, marami pong mga pananaw ang ating mga kababayan na karamihan ho sa pondo ng mga marginalized sector nasasayang ho, napupunta sa kawalan. Hindi ho natin maalis na nag-iisip po sila na baka nagiging subjekto sa korupsyon. Dito ho pinapakita namin na meron pong marginalized sector na talagang gumagampan sa kanyang tungkulin na nagpapakita po ng mga programa na pinakikinabangan ng mamamayang Pilipino. At nakita rin po natin mga kaibigan, sa kabila po na naghihirap ang ating mga kababayan, si Congresswoman po mga kaibigan ay nagbigay ng mga mga pananalita hinggil po sa kalagayan ng ating mga kababayan, partikular na yung mga kababayan po nating naghihirap. Napakalaking bagay nito paring Ray sa loob ng ating programa. Squatter area, Abing Rili. Ako po ang inyong lingkod, Ray Habiliana. At ako naman po ang unicorn na Brito.
Baliktaran.